Hello sa ating mga SSS pensioners! It's me, Angel. Welcome sa aking YouTube channel. Babasahin ko tong comment ni Sir Francis. Hi, Sir. Sabi niya, Ma'am Angie, totoo ba ang balita na magkakaroon na naman daw ng akop naman daw pakilinaw lang para kaming mga senior hindi matigil ang pensyon? Salamat po. Wala pong pagbabago, Sir. Kung ano po yung existing na policy ni SSS and requirements sa pag-comply po ng AKOP or Annual Confirmation of Pensioners, same pa rin po yun. As is po yun. Wala pong update doon or wala pong changes na ginawa dyan si SSS. Mag-refresh po tayo ha kung sino yung mga pensioners na kailangan pong mag-comply ng AKOP sa SSS. Number 1, retirement pensioners na 80 years old pataas na nasa Pilipinas. Again, retirement pensioner na nandito ka lang nanirahan sa Pilipinas at ikaw ay 80 years old and up na, mag-comply ka po ng AKOP tuwing birth month mo. Pero kapag ikaw ay pensioner, wala ka pa naman sa 80 years old, tapos nandito ka lang sa Pilipinas, hindi mo kailangan mag-comply ng AKOP. Naintindihan? Pangalawa, total disability pensioner. Kailangan nyo pong mag-comply ng AKOP kahit anong edad pa kayo. Basta total disability pensioners kayo, kailangan nyo mag-comply ng AKOP tuwing birth month nyo po. Hindi kasali sa pag-comply ng AKOP ang mga partial disability. Maliwanag. Number 3, pensioners abroad. Okay, retirement pensioners residing abroad. Yung mga nasa abroad natin dyan na pensionado ni SSS. Regardless of age, kahit ilang taon pa kayo guys, 60 years old and up, basta pensionado ka ni SSS at nasa ibang bansa ka nanirahan, kailangan mong mag-comply ng AKOP tuwing birth month mo po. Malinaw yung pagka-explain ko ha. And number 4, kailangan din pong mag-AKOP ang survivor pensioners at dependent children under guardianship. Ang pag-comply nyo ng AKOP ay tuwing birth month ng deceased member, nung namatay na member. Okay, so yun lang po ang kailangang mag-AKOP. Same pa din naman ang existing guys. Wala pa ring problema yun. So meron lang tayo ditong paalala. Okay, paalala number 1. Kapag ikaw po ay retirement pensioner at the same time survivor pensioner ka rin po, dalawa ang kailangan mong isubmit. Magkaibang AKOP form yun. Okay, paalala number 2. Kapag meron pong pensioner dito na na-stop or kaya natigil ang inyong pension dahil sa hindi nyo pag-comply ng AKOP guys, huwag kayong mag-alala. Dahil once na makapag-comply na po kayo ng AKOP, ibibigay naman po sa inyo ni SSS yung mga buwan na naka-hold sa kanila or naka-suspend sa paghintay ng inyong AKOP compliance. Clear? So yun lang mga mamshi. So kung meron man ditong nagpapakalat guys ng fake news regarding dyan sa AKOP, huwag po kayong maniwala doon. Okay? So bago kayo ang ating video for today, mga ma'am and sir, pakifollow naman ang aming Facebook page, Amaras Aircon. Ang services po na ino-offer namin dyan ay aircon cleaning para sa mga madudumi yung aircon na kailangan nyo nang ipalinis yan. At sa mga nagbabalak dyan guys, bumili or magpalit ng aircon unit, we have available brand new unit po. Just name your brand, we have it all. Affordable prices dahil direct po kami sa dealer and direct sa warehouse. So compared po sa mga mall prices. At baka naman, no, mabibigyan po namin kayo ng free delivery and free installation. Okay, so that's all for my video for today. Thank you so much for watching everyone. God bless you all.